Yan, good evening mga idol. Good evening. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Pero mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Kung maalala nyo mga idol, noong nakaraan, yung tinalakay nating video, may kaugnayan sa Iglesia ni Cristo. Ngayon mga idol, itutuloy lang natin yung paksa tungkol sa Iglesia ni Cristo dahil meron tayong napanood na video tungkol sa kapatid sa Iglesia ni Cristo daw na tumakbo bilang senador. Siguro hindi na kaila sa inyo kung sino yun, si Marcoleta. At in-interview nga siya kung bakit bawal sa iglesia ang kumandidato at sinagot naman niya ito. At ayon sa kanya, totoong bawal tumakbo sa kandidatura ang isang Iglesia ni Cristo dahil nga ang politika masalimuot. At ang unang inaano ng iglesia dyan, madadagdagan ng problema mo at baka masangkot ang iglesia sa magiging sistema ng panunungkulan mo. Yan ang isa sa punto de vista na bakit ipinagbabawal sa Iglesia ni Cristo ang tumakbo sa kandidatura o tumakbo sa politika. Pero ayon kay Marcoleta, pinayagan naman daw siya di umano ng tagapamahala ng iglesia, kaya siya tumakbo. Alam niyo ba mga idol, meron akong nakausap na Iglesia ni Cristo. Maraming Iglesia ni Cristo ang tumatakbo sa politika na yung nakausap ko, hindi niya kagustuhan tumakbo siya sa politika o tumakbo bilang ang tinakbuhan niya barangay captain. Hindi ko nababanggitin kung saan barangay ito at kung saan lugar. Iyon, hindi niya kagustuhan na maging barangay captain siya o tumakbo sa pagiging barangay captain. Dahil yung taong yon na ikukwento ko sa inyo, kahit hindi siya isang kandidato, number 1 siyang mapagkawang gawa. Kung ano ang problema sa kanilang barangay, halimbawa drainage o ano paman, palibasa siya may pera at kaya niya magpagawa, hindi na niya inaantay pang tumawag sa city engineer o sa city hall o saan paman para ipaayos yung baradong drainage o kung ano paman. Palibasa may pera siya, gumagastos siya ng sarili niyang pera, mapaayos lang ang daloy ng tubig sa kalsada na huwag pagmumula ng baha. So sa malibit niyang gawin na tumutulong siya sa barangay nila sa mga simpleng gawain o sa mga simpleng problema, nagustuhan siya ng mga mamamayan sa barangay na yon. Kaya nung dumating ang eleksyon, hinimok siyang tumakbo bilang barangay captain. Dahil daig niya pa yung barangay captain doon na dapat siya nang gumagawa ng resolution para maremedyohan yung mga problema sa kanilang barangay. Ayaw niya, sinabi niya, hindi ako pwede dyan dahil bawal yan sa amin. Ngayon, kung pipilitin niyo ako, kayo ang magpunta sa central o sa aming tagapamahala na mag-request. Ganon. So, siyempre, yung mga tao na gusto siyang patakbuhin, wala namang alam tungkol sa iglesia, parang nagdalawang isip din na pumunta at makipag-usap sa pamamahala ng iglesia. Pero, nagulat na lang siya nung bago mag-eleksyon, ipinail na siya ng candidacy nung isa yata sa mga kagawad. O, nagulat na lang siya, nakita na niya yung retrato niya, mga nakapaskil na, kung saan-saan.
tumatakbo siya bilang barangay captain. Ngayon, ayon sa kanya, kinontra niya yon kasi nga alam niyang bawal sa iglesia. Ngayon, ang ginawa niya, siyempre, hindi malilihim sa mga kapatid sa iglesia nila na siya ay tatakbong ganon, sumangguni na siya. Sa madaling sabi, parang si Marcoleta, pinayagan na tumakbo siya. Mababang posisyon lang naman barangay captain. Hindi kagaya ni Marcoleta, mataas na posisyon yan. National yan. So, ayon sa kanya, papayagan ka namin tumakbo, pero hindi ka dadalhin ng iglesia. Ganun pala ang sistema sa Iglesia ni Cristo. Pag ikaw tumakbo, hindi ka dadalhin ng iglesia. Bahala ka sa sarili mo kung sinong boboto sa'yo. Yun ang ayon sa kanya. Hindi ko na babanggitin kung anong pangalan nun para naman sa kapakanan niya. Hindi nga siya dinala ng iglesia, mga idol, pero lumusot siya. Nanalo siya. Oo. Bilang barangay captain. At doon niya pinakita na kung paano siya nagserbisyo na wala pa siya sa politika, lalo niyang ginandahan ng serbisyo. Pero sumunod na kandidatura, sumunod na eleksyon, talagang nag-endorse na siya ng papalit sa kanya. Sabi niya, ayoko na. Pinagbigyan ko lang kayo. Ito, ini-endorse ko bilang kapalit ko. At kung ano ang attitude ko, kung ano ko, kaya niya. Ito, hindi iglesia. Ganun pala mga idol ang ng iglesia ni Cristo. Bagamat payagan ka, hindi ka dadalhin ng iglesia. Pero ewan ko lang, sa mga ibang iglesia ni Cristo na tumatakbo, kung dadalhin sila ng iglesia. Pero yun ang sabi niya. Hindi siya dinala ng iglesia. Marami ako nakikita mga iglesia ni Cristo na nasa politika. Oo. Kaya, yung pagbabawal sa iglesia ni Cristo na pumasok sa politika, talagang bawal yan sa kanila. Kaya lang, kung ang kapatid ay talagang gustong manungkulan o magserbisyo sa publiko, pinapayagan naman. Pero kailangan lang sumunod siya sa tuntunin. Ganon mga idol ang ng iglesia ni Cristo. At ang iglesia ni Cristo, gaya nung sinasabi ng iba, na nababayaran, hindi mo kayang bayaran ang iglesia ni Cristo. Kasi, hindi tumatanggap yan ng maski isang kusing sa kanino mang kandidato. Once na nagpaunla ka ng pera, lalong sorry ka, hindi ka tatanggapin. Kasi yung serbisyo mo, kung ikaw mananalo, dapat gampanan mo. Hindi kailangan yung pera. Serbisyo ang hinahanap sa iyo ng iglesia ni Cristo. Ganon. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol, kasi nga, may mga nagtatanong din na bakit daw bawal sa iglesia ni Cristo ang pumasok sa politika. Marahil, ako sa pantaha ko lang, ang unang problema dyan, kaya ayaw pahintulutan ng pamamahala sa iglesia, baka nga yung kapatid na papasok sa ganyang politika, masangkot sa kung ano-anong katiwalian, damay ang iglesia. Di ba nangyayari na nga yan na pag may iglesia ni Cristo na nasangkot sa kung anumang krimen o anumang nadadamay ang iglesia. Yun ang isa na kaya siguro bawal sa kanila ang tumakbo sa politika. Kaya papayagan, pero hindi ka dadalhin siguro ng iglesia dahil ayon doon sa nakakwentuhan ko. Pero ewan ko lang sa iba, kung dinadala ng iglesia yung kapatiran nila na tumatakbo. Yon. Kaya yung tungkol sa iglesia ni Cristo, mga idol, ako marami akong kaibigang iglesia ni Cristo. Lahat ng mga nakakakwentuhan ko tungkol sa sistema ng iglesia,
Totoo. Kasi unang-una nga naman, kapag nasa politika ka, ang politika kasi marumi yan eh. Oo. At pagka naka-pwesto ka na o nanunungkulan ka na, hindi mawawala dyan yung babatikusin ka ng kabilang side. Andong paparatangan kang corruption, paparatangan ka ng kung ano-ano. Siyempre, iglesia ka ni Kristo, madadamay ang iglesia sa paratang sa'yo. Ayan o, iglesia pa naman ni Kristo yan o. Tingnan mo, ugali niyan. Yan, di ba? Yan minsan, ang nagiging ng ibang tao, kapag isa kang iglesia ni Kristo at gumawa ka ng kalokohan, ang punto de vista agad nila, ayan o, iglesia ni Kristo yan o. Pero tignan mo ugali. Di ba? Yon. Kaya naman yung mga ganung uri ng kapatiran daw sa iglesia, tinitiwalag yun. Pag talagang napatunayan na yung kanyang sistema ay tiwali. Oo. Nanalo ka na sa kandidatura mo. Naparatangan ka ng ano. Pag napatunayan ng iglesia na totoo yung paratang sa'yo, matik. Tiwalag ka. Kasi, madadamay ang iglesia sa'yo eh. Ganon, ang iniiwasan ng pamamahala. Kaya, hanggat maaari, binabawalan na tumakbo ang isang kapatiran sa iglesia sa anumang uri ng posisyon sa ating pamahalaan. Yung kinukwento ko sa inyo, nung nanalo siya, ginampanan niya ang kanyang trabaho sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya walang naging kapintasan maging ang iglesia. Pero, isang termino lang siya. Nung bago matapos ang termino niya at mag-i-eleksyon na naman, kinausap na niya yung kanyang pinamamahalaan bilang barangay captain na ito na ang una't huli kong pagtakbo. Susuporta na lang ako sa pangangailangan nung i-endorse ko sa inyo. Kasi sabi niya, kahit naman nung wala ako sa larangan ng serbisyo publiko o politika, tumutulong naman ako, di ba? Kaya kong gawin yung kahit wala ako sa serbisyo. Ganon. Kaya yung mga nagpaparatang sa Iglesia ni Cristo na kung ano-ano, ako ang advice ko lang, suriin nyo muna ang aral ng Iglesia ni Cristo bago kayo magparatang at kung ano ang kanilang mga patakaran. O katulad ng vlogger na napapanood natin, sinusuri niya. Ako hindi ko man suriin ang ng Iglesia ni Cristo. Marami kong kaibigang Iglesia ni Cristo. Totoo yan mga idol. Kaya maraming humahanga sa Iglesia ni Cristo. Marami rin naman ang naiinis. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero pag wala ka sa iglesia, ano man ang gawin mong kalokohan, hindi madadamay yung reliyon mo. Lalo't hindi naman alam kung ano reliyon mo. Di ba? Kasi pag ikaw iglesia ni Cristo, alam na alam sa paligid mo at sa buong iglesia ka ni Cristo. Pag nagkabisala ka, damay ang buong iglesia. Sabi nga, yung sakit daw ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Di ba? Ngayon, tungkol sa mga paglilingkod, may mga pinapatupad talaga ang iglesia ni Cristo na ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga minsan, pag may mga batas tayo na makakasalungat sa sistema ng paglilingkod at naaayon sa kalooban ng Diyos, may nakalagay sa Biblia, sabi, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Di ba? Kaya ang pamahalaan natin, hindi nagpapatupad ng makakalabag sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Kasi unang-una, kapag labag na sa kautusan ng Diyos, ang ipinapatupad ng isang pamahalaan, Iglesia ni Cristo, number 1 makakalaban yan. Kasi nga sabi, susunod muna kami sa Diyos. Yan ang ng Iglesia ni Cristo bago sa mga tao. Kung yung pinapatupad na yan, utos at aral ng tao, hindi aayon ng Iglesia ni Cristo dyan. Iniwala kayo sa akin. Pag makakalabag na sa aral at utos ng Diyos, ang ipapatupad,
Hindi mo mapapasunod ang Iglesia ni Cristo. Pero kung naaayon sa kalooban ng Diyos at tama lang yung batas na pinatutupad, number 1 ang Iglesia ni Cristo sa pagsunod. At kailanman hindi pa lumabag ang Iglesia ni Cristo sa tuntunin ng pamahalaan. Batat nasa tama lang. Oh, di ba tama? Ngayon, dumating yung pandemic, di ba? Nagkahigpitan. Binawalan sa pagsamba, pati Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo, lahat ng simbahan. Dahil nga, pandemic. Yun, palibasa nga, utos ng pamahalaan, dahil nga sa pandemic, napasunod ang Iglesia ni Cristo sa ganong sistema. Para na rin sa kapakanan ng mga kapatiran sa Iglesia. Dahil nga naman, pandemic delikado. Oh. Ganon mga idol. Pero kung utos lang ng tao yon na wag nang sumamba, hindi mo mapapasunod ang Iglesia dyan. Pero ganun pa man, bagamat bawal ang pagsamba, sarado mga kapilya ng Iglesia, may ginawa silang pamamaraan para ang mga kapatiran sa Iglesia makasamba sa ating Panginoong Diyos. Nagkaroon sila ng worship sa kanilang mga bahay. Kasi, ako naobserbahan ko, yung iba, nag-online, worship. Pero sa Iglesia ni Cristo, live, aktual, sa bahay. Para matupad lang ang utos ng Diyos na purihin at sambahin siya. Kasi sabi nga susunod kami sa Diyos bago sa mga tao. So sa madaling sabi, hindi rin nahadlangan ang pagsamba ng mga iglesia ni Cristo. Bakit? Nagkaroon ng worship sa kanilang mga bahay. Ganyan katindi mga idol ang Iglesia ni Cristo pagdating sa pananampalataya. At basta tama lang ang pagpapatupad, hindi mo masisilipan ng Iglesia ni Cristo na lalabag. Dahil nga, kasama ang Iglesia ni Cristo sa kapayapaang ipinatutupad ng ating pamahalaan. Kaya itong napipintong rally-rally, di umano, kung ito may totoo o matutuloy, para yan sa kapayapaan. Hindi kung para saan. Hindi para yan kung kaninong kandidato lang. Kapayapaan ng buong bansa. Ang totoo niyan ang mga Iglesia ni Cristo may kanya-kanyang panalangin na para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganon mga idol ang Iglesia ni Cristo. Hindi basta-basta papasok sa alanganin. Bago pumasok ang Iglesia ni Cristo sa isang pinag-aaralang maigi. Kung yan ba unang-una susuriin, kung yan ba makakalabag sa aral ng Diyos o hindi. Pag hindi makakalabag, go. Number 1 sa pagtupad at pagsunod ang Iglesia ni Cristo. Pero kung makakalabag sa aral ng Diyos, ay hindi na pwede. Siguro naman, maski anong relihiyon kapag labag na sa aral ng Diyos ang ipatutupad, walang relihiyon siguro susunod. Di ba tama? Kaya, napagkukwentuhan lang naman natin ang tungkol sa Iglesia ni Cristo, huwag nating basta-basta babatikusin ang Iglesia ni Cristo. At kung ano nakikita natin sa kanila na inaakala nating mabuti, ba't di natin gayahin? Di ba? Tularan natin yung kanilang mabubuting gawa. Sa halip na kaingitan, kainisan, kung ayaw mo naman makiisa sa kanila, hindi ka naman pinipili. Di ba? Kasi tayo mga tao, may kanya-kanyang prinsipyo tayo, sa totoo lang. Kaya nga doon sa kaisahan ng boto ng Iglesia, lahat, majority. Kung may sumasalungat man doon, baka mabibilang mo lang sa daliri. Kung binanggit ko sa una kong video na sa 100%, 10% ang hindi sumusunod, baka wala pa sa 10%. Mabibilang mo nga lang sa dulo ng daliri mo ang mga hindi susunod. Yun yung nakalagay din sa Biblia na anak sa pagsuway.
Yun ang mga anak na masuwayin. Kahit sa normal na tao, di ba? Sa mga anak natin, meron tayong anak na masuwayin eh. Oh, sa iglesia, ganun din. Oh. Huwag na tayo lalayo. Sa pamahalaan na lang eh. Oh, di ba? Sa pamahalaan na lang natin, sa gobyerno, meron ding masuwayin. Ito nga, nangyayari nga sa atin ngayon, kanya-kanyang biyahe. Kanya-kanyang, di ba? Ganon, kaya, kung ano nakikita natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan lang natin. Bago natin sila husgahan, pag-aralan natin yung kanilang ginagawa. Kung nasa tama o nasa mali. At kung makakabuti o makakasama. Diba? Dahil ang Iglesia ni Cristo, kailanman, hindi pagmumulan ng gulo. O, totoo yun. Guguluhin mo Iglesia ni Cristo, tatawanan ka lang. Pero kung sukdulan, ay iba na. Oo. Siyempre, kahit hindi Iglesia ni Cristo, guluhin mo ng guluhin. Pag napuno. Di ba? Ang Iglesia kasi ni Cristo, malawak ang pangunawa. Pag alam niya na konting diferensya lang yan, go. Pag mo lang tapakan yung mismong pagkatao at makakalabag sa aral ng Diyos, hindi ka papansinin ng Iglesia ni Cristo kahit anong paratang na gawin mo. Kasi nakalagay din sa Biblia yan eh. Uusigin kayo sa aking pangalan. Kaya yung pag-uusig sa Iglesia ni Cristo, normal yun. Baliwala lang sa kanila yun. Dahil bago pa sila nag-Iglesia ni Cristo, kasama sa doktrina yun. Di ba, tama? O paano mga idol, yan naman yung napagkukwentuhan lang naman natin tungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi natin kinakampihan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang mga lumalagay lang tayo sa neutral. At wala naman tayong makikita talaga na paglabag o paglaban sa pamahalaan o sa ating gobyerno ang Iglesia ni Cristo. Bagkos, nakakatulong pa pagdating ng may mga kalamidad, hindi mo mauunahan ng Iglesia ni Cristo sa pagtulong dahil meron silang lingap sa mamamayan. Kahit hindi Iglesia, pag dumating ang kalamidad, kasama sila sa lingap. Yan ang hindi magawa ng ating ibang relihiyon. Totoo yun, mga idol. Okay na, ha? Salamat na marami sa maikling sandali ng ating kwentuhan at sinamahan niyo ako. Shoutout nga pala doon sa mga bago nating subscriber dyan na nag-comment sa una nating tinalakay na video tungkol sa iglesia. Shoutout sa inyo. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan. Binabati ko